Galing kang trabaho, nasabon ka pa ng boss mo. Pauwi ka na sana, pero bigla kang pinag-overtime. Tapos ilang oras ka pa sa traffic. Pagdating sa bahay, gusto mo na lang magpahinga. Pero pagpasok mo sa kwarto mo, ang gulo. Nakaka-stress, di ba? Hello mga ka-cozy fam! Welcome to Novi's Corner. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano panatilihing organized at malinis ang ating sariling kwarto for your peace of mind nang hindi ka na-overwhelm. Isa rin ako sa mga taong may pagka-procrastinator, kaya gumawa ako ng sarili kong sistema para hindi kainin ng paglilinis ang buong weekend ko at kahit papaano, may oras pa ako mag-relax o gumawa ng ibang bagay. Familiar ba kayo sa term na divide and conquer? Yes naman. Pag medyo overwhelming ang paglilinis ng kwarto mo, hatiin mo ang mga gagawin mo. Matagal ko na itong ginagamit, mga 2019 pa. At kahit lumipat ako ng kwarto, ito pa rin ang sistema ko. Unang tip, hatiin mo sa section ang buong kwarto. Sa akin, may mga ganitong sections. Kama, study table, hanging area, wardrobe, ilalim ng kama, bookshelf, bintana, cosmetic area. Pag nahati mo na, i-schedule mo siya sa buong linggo. Lalo na kung gaya ko, 8 to 5 ang trabaho. Monday, pagpapalit ng pillow at bedsheet. Once a week ko itong ginagawa. Yung iba siguro mas madalas. Maybe twice a week. Or minsan, once a month. Ako kasi, pag galing akong trabaho, hindi ako agad humihiga sa kama hanggat hindi ako nag-half bath o naglilinis ng katawan. Nagpapalit ng pantulog at saka nagpapahinga for hygienic purposes. Tuesday, paglilinis ng study table. Hindi kasi naiwasan mag-accumulate ito ng alikabok, lalo na't palagi ko itong ginagamit para sa aral or sa content creation. Kaya tuwing Tuesday, nililinis ko siya para laging presentable at calm kapag kailangan ko magtrabaho ulit sa gabi. Wednesday, clean and organize the cosmetic area. Kasama rito ang pag-check ng mga expired cosmetics, mga sachet na skincare na wala na palang laman, at kung may kailangan na akong bilhin uli. Nililinis ko rin ang alikabok at itinatapon ng mga hindi na kailangan. Sa ganitong paraan, hindi nagkakagalo at nasasayang ang space. Thursday, clean and organize bookshelf at hanging area. Sa bookshelf, sinecheck ko lang kung may alikabok o kung disorganized ng mga libro, though bihira na itong mangyari. Sa hanging area naman, yung mga damit lang na madalas kong ginagamit ang nandito para madali silang maabot. Or yung mga damit na piniprayer ko for the whole week, dito ko siya nilalagay. Friday, clean the electric fan and under the bed. Ito talaga mga part na kahit walang ginagawa, nag-accumulate ng dumi. Lalo na ang electric fan. Mabilis mapuno ng alikabok. Ganon din ang ilalim ng kama, kaya weekly ko siyang nililinis. Saturday, wash my clothes and clean the jealousy windows. Tuwing Sabado, araw ko ng paglalaba. Kasabay neto, nililinis ko rin ang bintana. Though sa case ko, hindi masyadong malikabok si jealousy window kasi nasa second floor ako ng bahay namin at ang likod ng kwarto ko ay palayan. Malapit kasi kami sa bukid. Sunday, mop the floor, fold and iron clothes. Siyempre pagkatapos ko maglaba at natuyo na, tinutupi at inaayos ko agad ang mga damit. Di naman palagi madumi ang sahig ko, pero minamap ko pa rin weekly. At sa pagpaplansya naman, pinaplansya ko na ang mga damit ko para sa buong linggo, para hindi ako mataranta sa umaga. Wala nang isipin kung anong isusuot sa araw na yon. Yun din ang advantage ng may uniform. Less stress.
Once a month, pinapalitan ko ang kurtina ng kwarto ko at nare-reorganize ko ang wardrobe. Ito ay para makita ko rin kung may mga damit akong hindi na nasusuot at pwede ko nang ipamigay o ipa-hand-me-down sa pamangkin ko. Now question, nape-perfect ko ba ang system na to? Well, may mga beses na hindi. Kasi hindi naman tayo laging okay, di ba? Minsan pagod ka na talaga at gusto mo na lang magpahinga. Pero as much as possible, I keep the system consistent. At dahil matagal ko na siyang ginagamit, naging habit ko na siya. Kapag naging habit mo na, automatic na lang sa'yo. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi makapagsimula magtrabaho, gumawa ng content, o mag-aral kapag may nakikita akong kalat. At pag may ganito kang sistema, palaging malinis at organized na kwarto ang sasalubong sa'yo. And ilang minutes lang po siya pag naset up mo na. Kasi need mo na lang i-check kung meron bang mga alikabok or may konting aayusin. Unlike kung tinipon mo siya sa buong linggo or buong buwan. May mga sked ako na ginagawa every other week kasi di naman siya makalat or wala talaga akong need na linisin. Last tip, siguraduhin mong may sariling bahay ang bawat gamit. Before ka matulog, check mo muna kung nakauwi na ba sila sa area nila. Yun lang, at sana sa mga workers na nahihirapang mag-declutter, makatulong itong system na to sa inyo. Stay organized and have a peace of mind. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you on my next video.